Higit sa 50 billion pesos na pondo ang hinihiling ngayon ni Senator Risa Hontiveros bilang emergency supplemental budget package para sa napipintong taas presyo ng langis, bunsod pa rin ng sigalot sa Middle East. Hahatiin ang pondo sa mga sektor ng transportation, agriculture subsidy, gayon din ang pagpapauwi sa mga OFW na apektado ng gera. Narito ang balita ni Crisa Lopez. Dahil sa napipintong pagsirit ng presyo ng langis ngayong linggo habang lumalala ang sigalot sa Middle East, isinusulong ni Senator Risa Hontiveros ang 52.8 billion pesos na emergency supplemental budget package sa Senado. Ayon kay Hontiveros, hindi ito tingi-tinging tulong na maaaring ibigay ng gobyerno sa mga sektor ng direktang tatamaan ng krisis sa langis. Sa 52.8 billion pesos na emergency fund na isinusulong ng mambabatas, binubuo ito ng 12 billion pesos para sa transportation subsidy, 2.8 billion pesos para sa agriculture subsidy at tinatayang 38 billion pesos na emergency fund para sa mga overseas Filipino workers repatriation at reintegration. 12 billion pesos ang transport subsidy na dapat pag-usapan ngayon. Dahil yan na halos ang projected cost. Kaso, ayon mismo sa Department of Energy, walang bagong pondo sa 2026 budget para sa fuel subsidy. Ayon umano sa Department of Energy, nasa 2.5 billion pesos lamang ang maaaring gamitin na continuing funds mula sa 2025. Pahayag ni Hontiveros, malayong-malayo ito sa 12 billion pesos na problema sa langis ng sektor ng transportasyon. Yan, 2.5 billion pesos does not answer a potentially 12 billion peso problem. Kung alam ng bilyon-bilyon ang magiging butas, hindi pwedeng ganyan lang kaliit ang pantapat. Samantala, ayon sa Department of Agriculture, 150 million pesos lamang ang subsidy funding. Ngunit batay sa pag-aaral ng kampo ni Hontiveros, kung magtatagal pa ang gera ng US-Israel laban sa Iran, ay maaaring umabot sa 2.8 billion pesos ang gastusin sa agrikultura. The projected burden is at 2.8 billion pesos at ang meron lang ang sektor ay 150 million pesos. That is not protection. Napakalayo. At panghuli, 1.76 billion pesos ang mayroon ng Department of Migrant Workers para sa repatriation ng mga overseas Filipino workers ay limited lamang umano sa ilang OFW na nais umuwi sa Pilipinas. Kung lalala ang sitwasyon, mangangailangan ng large-scale evacuation at reintegration support. Dapat kasama dyan ang income support at employment programs para sa uuwing OFW. Saan kukunin ang malaking pondo para sa emergency supplemental budget package? Ayon kay Hontiveros, maaaring kunin ang pondo nito sa tinatayang 70 billion pesos mula sa mga hindi natuloy na flood control projects noong 2025. Mayroon pa umanong 2.5 billion pesos mula sa farm machinery ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Modernization na maaaring i-repurpose bilang agriculture subsidy. Kahit nga wala pang batas para sa supplemental budget, pwede nang magsimulang mag-abot ng subsidies even if partly ang mga ahensya gamit ang pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management Program na may 23.4 billion pesos sa ilalim ng 2026 budget. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng Kongreso ang hiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na emergency power. Aniya Hontiveros, kahit paboran nila ang hiling ng Pangulo, hindi pa rin sapat para matapatan ang krisis sa langis na kinakaharap ng Pilipinas. Kailangan talaga ng dagdag na budget. At kahit dun sa pag-suspend ng excise tax, pinag-aaralan pa namin yon, but I've heard another recommendation na pinag-aaralan din namin. It might be even better than suspending the excise tax. At ito yung pagsuspindi ng VAT tax on petroleum and petroleum products. Kasalukuyan naming pinag-aaralan yung ideyang iyon. Ilang linggo na ang nakalipas ng atakihin ng US at Israel ang Iran. Bunsod nito, naipit ang mga oil tankers sa Strait of Hormuz dahilan para tumaas ang presyo ng langis at maging banta sa ekonomiya. Noong nakaraang linggo, nagpahiwatig na si Pangulong Marcos ng pamimigay ng fuel subsidy sa mga tatamaan ng paglobo ng presyo ng langis at ang paghingi niya ng pabor sa Kongreso na bigyan siya ng kapangyarihan na suspendihin at tanggalin
ang mga buwis na kaakibat sa langis. Para sa Your TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.